Magandang araw mga kaibigan. Dumarami na ang mga tao na nadidismaya sa pangyayari sa ating bansa. Lalo na sa pamumuno ng ating presidente. Lalo na sa mga bumoto sa kanya. Yung nabudol-budol. So, pagbasa ko sa mga comments sa aking mga vlog, ang daming nananawagan na people power na, patalsikin na ang Pangulo. Ganon ang mga comments, karamihan. So, ito, pag-usapan natin. Magtatagumpay ba ang people power laban kay Pangulong Marcos Jr.? So, people power 3 na yan eh. Yung uno, yung pagpatalsik sa kanyang amahan, Marcos Sr. Dos, yung kay Erap Estrada. So, people power 3. Ano ang chances niya na magtatagumpay? When I say magtatagumpay, yung bloodless. Dapat walang masaktan. Mag-change of administration, okay lang. So, pag-aralan natin yung mga nangyari, sa people power 1, naging bloodless dahil may isang Pangulo na nagmamahal sa sambayan ng Pilipino at nagsakripisyo. Kusang loob siyang umalis sa Malacanang despite sa kakayanan niya na depensahan ang kanyang presidency. Dahil mapagmahal sa bayan ang Pangulong ito. To me, that's the greatest legacy of President Marcos Sr. Yung voluntaryo siyang umalis sa Malacanang, tapos niloko ng mga Amerikano, in-exile sa Hawaii. So, yun po ang success ng people power 1 because of that supreme sacrifice ng isang mapagmahal na Pangulo sa kanyang bayan. Kaya tagumpay, bloodless. So, punta tayo sa question. People power ba magtatagumpay versus PBBM? Kung sakali na marami ng tao magpunta sa streets at manawagan ng kanyang pagpapatalsik, parang maulit ang sagot po dyan is depende kay PBBM. Siya lang makakasagot na. Kung ayusin niya ang kanyang pamamahala, dahil pwede pa namang ayusin eh. At ang mga tao, makita nila yung pagbabago ng kanyang pamamalakad, palagay ko, hindi magkakaroon ng people power 3. So, ang solusyon na sa Pangulo. Kung magbago siya, walang people power 3. Kung hindi siya magbago at darating ang panahon na magkaroon ng matinding political unrest, kung like father like son, gagayahin niya ang tatay niya. Pag makita niya na delikado na, magkaroon na ng civil war ba yan o ano. At kusang liligwakin ang sarili. Kusang aalis. History repeat itself. Di magtatagumpay. So, ang lahat po ito is depende kay Pangulong Marcos Jr. Sana, hindi na tayo darating dyan kasi ang mga tao, ang gusto man lang makita is good governance. Yung aangat ang buhay na as promise. Yung mawala ang mga kalukuhan. So ano yung mga kalukuhan? Smuggling kaliwat kanan, pag-appoint sa mga hindi naman karapat-dapat na ang alam lang is yung magbulsa ng pera ng taong bayan, Tapos, bilyon-bilyon na kwarta,
ginagastos sa confidential intelligence fund na pangliwaliw lang pala, mga ganon. Presyo ng bilihin, pataas ng pataas. Okay, so yon ang condition sa people power 1. Sa people power 2 naman, ang crucial factor doon is yung withdrawal of support ng AFP-PNP from Estrada presidency. Kung hindi nag-withdraw ng support ang AFP-PNP, edi natuloy pa rin si Irap, bahalang magkagulo. Kasi tingin ko si Irap, tuloy-tuloy lang yun. But I was part of that yung people power 1, people power 2, nasa serbisyo pa ko. So, tandang-tanda ko pa, ang commander namin noon, si General Simato, dito sa Northern Mindanao. Tumawag na lang siya sa amin. Sabi niya, take hold of our troops. Sabi niya, just follow the chain of command kahit anong mangyari. Susunod tayo sa chain of command. Kung ano ang sabihin ng chain of command, yun na yun. Yes, sir. Tataka, bakit ganun ang ano? And then, the following day, yun na, withdrawal of support. Ang chain of command na break from the commander-in-chief papunta sa AFP Chief of Staff, naputol na. Hindi na nire-recognize ng AFP ang commander-in-chief. So, ang utos ng AFP Chief of Staff is, let's support the Vice President as the legal successor dahil hindi na magandang pamumuno ng presidente. Tapos, maganda, nagkakaintindihan ang AFP-PNP. Yan ang maganda sa atin dahil graduate lang sila sa isang academy. Yan, nagkakaintindihan. Kaya, walang gulo nung People Power 3 because of this withdrawal of support. Buong-buo. Ang mahirap pag magkahiwalay ang AFP-PNP. Ako, madugo yan. So, yun po ang kondisyon ng people power nito. So, sa ngayon, may posibilidad ba na ang AFP-PNP mag-withdraw of support dito sa PBBM admin? Well, sorry to say this, wala pa. Malayo pa. So, ako, gusto ko lang maging honest sa inyo, aking mga viewers na dismayado pa. Sa nakikita ko, yung sitwasyon ngayon, hindi pa kasing lala, kasing krisis nung panahon ni Erap. Kaya lang, kung ituloy nila yung impeachment kay BP Sara, yun na. Ibang istorya yan kung ipustro nila, ma-push to the limit. Kasi former President Duterte, may ano pa rin yan, may asim pa rin yan. Marami pa rin nagmamahal sa mga Duterte kahit ex-president na siya, lalo na kay BP Sara. Pag ipustro nila ang impeachment, talagang kawawain nila, sisirain nila ng todo-todo si BP Sara. Yan na. Ang kondisyon parang Erap style na. Erap panahon. So magkakaroon ng civil unrest. Ayan na. Mag-step step. Makikialam ng AFP-PNP. Hindi ko na alam by the time. So, for people power to succeed, dapat buo ang AFP-PNP na mag-withdraw ng support sa administrasyong ito. Yun ang aking analysis. But suma total, ito pasensya na kayo, itong analysis kong ito. Malayong mangyari na mapatalsik si Pangulong Marcos dahil hindi papayag ang US government.
Ayaw ng US government na mawala ang Pangulo na best friend na nila. Kasi kung mawala si PBBM at uupo si VP Sara, ayaw na ng US government na may another Duterte na uupo. Kaya yun po ang aking basa. Medyo malabo na mag-succeed ang People Power 3.